Ito magandang balita po. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, pampolitika, ekonomiya, at iba pa sa ating bayan, ang Pilipinas ay nananatili po na target ng malalaking mga negosyo at ang forecast na magiging maganda ang ating bansa, gaganda ang ekonomiya at iba pa. Pakinggan natin itong report na ito kaugnay sa mga lehitimong grupo ng business community na naniniwala ang laki ng potential, ang laki ng pag-asa ng Pilipinas. Ito, pakinggan ninyo. Galot sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing commodities, patuloy na lumilikha ng yaman ang Pilipinas. Batay sa 2025 Private Wealth Migration Report ng Henley and Partners, isang investment migration consultancy firm, ang bansa ay may halos 13,000 millionaire, 70 centimillionaire at 12 billionaire na kumakatawan sa 32% ng paglago ng mga mayayaman mula 2014 hanggang 2024. Gayunman, bagaman patuloy ang paglikha ng yaman, inaasahan namang may 50 millionaires mula sa Pilipinas ang lilipat sa ibang bansa sa 2025. Mas mababa naman kumpara sa mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam na mawawala ng mahigit 300. So, not a big number, and actually probably not something to be very Managing concerned Director about. Scott Moore. Philippines, Galing. compared to its regional neighbors, is losing much less. Samantala, record-breaking ang global wealth migration para sa taong ito, kung saan naabot sa 140,000 millionaires ang magmamigrate sa ibang bansa, ang pinakamalaking bilang na naitala sa kasaysayan at posibleng umabot pa ito sa 165,000 sa 2026. This year marks the largest voluntary transfer of private capital in modern history. Wealth migration signals a global shift in economic power, so it's not just a demographic trend. Countries are racing to attract both talent and capital and reshaping financial hubs and prosperity zones. Sa mga bansa Ayan, no? Ang ganda ng balita, di ba? Sana yan yung ating pagsama-samahan na lalo pang gumanda. Kasi pagka ganyan po na positibo, isipin mo, ang potential ng Pilipinas ang taas. Ang percentage ng mga negosyo lumalaki at dumadami ang malalaking mayamang sektor sa Pilipinas. Kung meron mang mga sektor na umaalis, kakaunti yun kumpara pa sa ibang bansa. So, kahit naman saan, kahit noon pa, talaga lang merong mga local at internal problem ang Pilipinas kaya natatabunan ang mga development. Kaya siguro tama lang yung focus ng ating Pangulo na pagiging independent yung kanyang foreign policy at sistema sa pagnenegosyo at pagpapalakas ng bansang ito, ng ating bayan. Kung sinusuportahan lang at hindi lang masyadong nagmamadali at makasarili yung ibang politiko, ang laki ng pag-asang umunlad ng bayan. Kasi tayo po ay merong 7,500 more or less na island na maraming dinidevelop. Yung mga infrastructure project, communication, at iba pa na nakakahikayat sa mga negosyante at mga turista. Local tourism, ang lakas din eh. Lalo na pag panahon talaga ng summer, marami talaga nagpupunta rito. Okay? Dahil dalawa lang ang weather meron sa atin. Tag-ulan at saka mainit. Di katulad sa ibang bansa na pag uminit, sobrang init. Pagka naman lumamig, sobrang lamig. Di ba? So sa business, napakaganda rin ng pagkakataon ng weather ng Pilipinas. Sa aspeto po ng pagnenegosyo at iba pa. Yun ang maganda eh. Ang taas ng resulta sa pag-aaral ng mga professional dito at sa abroad. Ang potential na uunlad ng ating bayan. Natatabunan, nasisira dahil lang sa sobrang pamumulitika, gahaman sa posisyon na kung sino-sino. Administration ngayon, pagdating araw oposisyon, yung dating administration, opposition ngayon, may mga kanya-kanyang interest. At yung mga interest na yun na nagpapabagal, nagbibigay ng sapantaha o pangamba sa ilang negosyante. Pero doon sa report na dumadami ang Pilipinong mayaman dahil sa negosyo dito sa Pilipinas, ang gandang balita nun. Kasi pag maraming negosyo, maraming trabaho.
Pag may trabaho, maraming kumikita, umiikot ang pera, lahat nagkakapera, nabebenta ang mga produkto, nabibili ng mga tao yung kanilang gustong bilhin dahil may pera, dahil may trabaho. Yun eh. Positibo. Di ba? Hindi naman pinababayaan ng pamahalaan ang pangangailangan ng maliliit na walang kakayanan. Financially, nandyan yung ayuda. Ayuda para sa mga manggagawa, ayuda para sa farmers, ayuda para sa mga teachers, ayuda sa maliliit na negosyante, ayuda sa mga jeepney drivers, ayuda sa mga senior citizen, disabled person. Napakarami ng ayuda. At pag binibigyan ng pera, pagkain o kung ano man, lalo ang pera, yung pera gagastusin, umiikot, babalik din sa gobyerno, ang taxes nun. Yun po yun eh. At yung negosyo na naitatayo. Kung tutuusin, kung mapapansin nyo, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa malaking syudad sa buong Pilipinas, nagdalakihan ng malaking negosyo, dumadami ang mga 5-star hotel, mga talagang magagandang mga building, magagandang mga area, kung hindi kahit dun sa mga maliliit na bayan na didevelop na rin. Kasi na yung infrastructure project, communication, accommodation para sa mga turista, at pakikitungo ng pamahalaang national at policy para palakasin ang negosyo, maengganyo ang mga dayuhan, yun po yung nagiging daan. Kung magtutuloy-tuloy lang yun, napakaganda. Actually, marami hong positibong impormasyon at balita ang nangyayari sa ating bayan. Natatabunan lang ng isyu ng korupsyon, ng ibang mapang-abuso, pamumulitika, kampihan, intriga, chismis, siraan, at silipan. Yun lang eh. Sa ibang bansa kasi walang ganun. Sa kanila puro negosyo, pero trabaho, hanap buhay. Sa ating kasi, minsan walang trabaho, chismoso pa. Walang trabaho, mapanira pa. May trabaho naman ang agenda at negosyo ay manira. Magpinas ng mga maninira, magsuporta sa mga maintriga. Ang layunin lang naman, makabalik sa power, makabalik sa kapangyarihan, makabalik sa paghahawak ng pera, at sila naman ang magpasasa. Ganon ang dating eh. Interes pang sarili ang palaban ng Pilipino. Kung yung mga negosyante napakaganda ng porka sa ating bansa, foreign and local, ay dapat natin sundan yun at pasalamatan. At yun naman ang ginagawa ng Malacanang ng gobyerno. Wine-welcome ang ganyan at sinusuportahan. Pero yung ibang grupo na ayaw sa gobyerno, ayaw sa pag-unlad, gusto nila yung agaw ng kapangyarihan, yun ang mapanirang uri. Yun ang nagpapabagsak. Yun ang sumisira sa magandang imahe at ekonomiya at potential ng mga Pilipino at ng Philippine government. O di ba? Tayo rin o sila rin ay nagpapahirap sa atin. Kung nagkakaisa lang, nagtutulungan, sa halip na magsiraan, panalo ang Pilipino. Kahit saan lugar, hindi lang sa labas ng bansa, uunlad ang OFW, uunlad ang Pilipino. Kahit sa sariling bayan, marami ang pagkakataong gumanda ang buhay. Please like and share, subscribe and follow.